po ay bumabati sa aming pong masugid na taga-subaybay sapagkat sa buong panahon ng trimestring ito ay ating papag-aralan ang makasaysayang paglilingkod ni Pablo sa lugar ng Thessalonica. At sa ngalan po ng Sabbath School Department at gayon din ng AGMP, Amazing Grace Media Production, sa Communication Department, kami po ay bumabati sa inyo ng magandang oras sa ating pong kalagitnaan. Ngayon po ay ating tatalakayin ang napakagandang paksa, ang paksang ang Thessalonica sa panahon ni Pablo. Alam niyo, ang taga Thessalonica ay makikita natin ang mga masasalimuot na pangyayari sa ministry ng paglilingkod ni Pablo, lalong-lalo na sa lugar nito. Sapagkat ang Thessalonica ay malaking contribution dito sa paglilingkod ni Pablo, sapagkat dito napatunayan ang kanyang pagiging mabuting alagad ng ating Panginoon. Ngayon, ang ating susing talata na ating babasahin ngayon ay masusumpungan sa unang Korinto, Kabanata 19. Sapagkat bagaman malaya ako, sabi ni Pablo, sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin ako sa lahat upang higit na marami ang aking mahikayat. Ano kaya ang punto de vista ng susing talata na ating pong binasa? Na napakaliwanag ang pagkakasabi ni Pablo na siya'y nagpaalipin sa lahat upang marami siyang mahihikayat na mga kaluluwa. Ang susi ng pag-aaral natin ay sinikap ni Pablo ang pinakamabuting pamamaraan upang kanyang maipabahagi ang salita ng ating Panginoon sa abot ng kanyang makakaya at gayon din sa kanyang natatanging paglilingkod doon sa lugar ng Thessalonica. Anyayahan ko kayo mga kaibigan na tayo po ay makikinig at sa ating pong patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos sa lugar ng Thessalonica. Nawa hingin muna natin ang patnubay ng Panginoon upang tayo ay magabayan sa ating pag-aaral. Manalangin tayo sa mandali. Panginoon naming Diyos, kami po ay sumasa inyo. Kayo ay matuwid sapagkat ang inyong anak na si Pablo na inyong isinugo sa Thessalonica ay nakapulot siya ng mga magagandang aral upang tumibay ang kanyang pananalig at paglilingkod sa inyo. Gabayan po ninyo ang bawat isang nakikinig ng aming pong programa, pagkalooban sila ng katalinuhan na buhat sa kapangyarihan ng Espiritu. At ang inyong lingkod ay tulungan ninyong maisabibig ang mga makakalangit na salita upang ang bawat isa ay makinabang sa pag-aaral. Maraming salamat sa inyong kapangyarihan at pagtugon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay? So atin nang papasimulan ang ating pag-aaral ngayon. At napakabuti na ating pong titignan ang pagbubuod sa paglilingkod ni Pablo sa panahon ng Thessalonica. Titignan natin yung kasaysayan, yung mga literatura at arkeolohiya tungkol sa Thessalonica. Ito ay yung maiksing pag-aaral tungkol sa konteksto ng paglilingkod ni Pablo sa lugar na ito. At napakahalaga na makita natin ang mga bagay na ito upang mapansin din natin kung ano ang kahalagahan ng liham ni Pablo para sa lugar ng Thessalonica. Okay? Merong dalawang dahilan kung bakit sinulatan ni Pablo ang Thessalonica sa kapanahunan niya. Ang unang dahilan ay gustong maintindihan ng ating pong tagapag-ulat o tagasulat ng sulatin para sa Thessalonica kung ano ang tagapakinig ni Pablo at sino ang kanyang tagabasa o mambabasa ng kanyang mga sulat. Kasi marahil kapag hindi natin makikita ang mga bagay na ito, ay malilihis tayo sa konteksto ng liham ni Pablo. Pangalawa, ay dapat nating makita yung idea at paniniwala o kay pagtutuwid ni Pablo sa mga maling pamamaraan o pagtuturo ng kanyang mga tagapakinig. So isa-isahin po natin iyon. Ang unang tanong na nais kong papag-aralan natin ngayon, ano ang naidulot ng pagdating ng mga Romano sa Thessalonica? Kasi mayroong contribution ito eh. Alam natin na noong kapanahunan ni Pablo ay sinikap ng imperyo ng Roma na sakupin ang kapangyarihan ng Jerusalem o kaya tinatawag na kaharian ng Huda. At dito ay naapektuhan din ang pananampalataya, kultura
liham at sining at marahil maging ang ekonomiya ng Thessalonica. So nagkaroon noon ng civil war noong 168 BC. Alam na natin yung BC, ito ay before Christ, ano? At ang pagbilang ng panahon noon ay pababa. Mula pataas at pababa ang pagbilang. So napansin natin na ang Roma noon ay kanilang inimpluwensyahan ang Thessalonica na kanilang kunin ang kapangyarihan, ano? Ibinigay sa kanila ang kapangyarihan, ngunit may mga problemang dumarating nung dumating ang gera o tinatawag na civil war noong 168 BC. At ito yung ilan sa mga problemang dumating sa kanila. Ang dislokasyon sa ekonomiya. Pag nagkakaroon ng gera, ibig sabihin naapektuhan ang ekonomiya ng isang bansa, lalong-lalo na sa panahonan ng Thessalonica. At ito ay marahil nagkakagulo ang kanilang lugar, marahil pati yung kanilang pananampalataya, espiritual na paglagos sa ating Panginoon ay naapektuhan dahil sa hirap na dinanas nila dulot ng tinatawag na gera sa Thessalonica. Pangalawa, sila'y nadama nila yung pagkawala ng kapangyarihang politikal. Ibig sabihin, dahil sila ay sakop ng imperyo ng Roma, sila ngayon ay nasakupan ng isang makapangyarihang imperyo na kuminsan ay hindi na sila malayang kumilos, mangarap o kaya gumawa ng pinakamabuti para sa kanilang pamayanan. Then ang pangatlong nakita ko dito ay ang pagsasamantala ng mga taong sumasakop sa kanila. Marahil ang kanilang mga ari-arian ay ninakaw, ang kanilang mga kadalagahan ay inalipusta, ang kanilang mga anak ay naging alipin at hindi sila malaya. At ito ay nagdulot ng stress sa kanilang isipan, kung kaya't ang mga tao doon sa Thessalonica ay nagkaroon sila ng pagkadama ng isang malaking pangangailangan. So nais kong isa-isahin natin yung papag-aralan ito, sapagkat ang imperyo ng Roma ay meron silang kontribusyon sa kanilang kultura, pananampalataya, pamumuhay, at gayon din ang kanilang relihiyon. Ngayon, sa panahon ng Roma, napapansin po natin kasi sa panahon ng Roma ay nauso yung kulto. Mayroong isang kwento dito na nagngangalang Caberos. Isang mananampalataya sa lugar ng Roma na pinatay ng kanyang dalawang sariling mga kapatid. At nung namatay itong si Caberos, ay napansin nila na yung kanyang mabubuting ginagawa noon, yung kanyang pamamaraan sa pananampalataya, ay tilabagang simbolo na ito ng pagkamartir. Ano? At ito'y sinamba at pinaglingkuran ng mga maliliit na mga mananampalataya sa panahon ng Thessalonica. Kaya nga nung panahong ito ay laganap ang tinatawag na pagsamba sa mga kulto. At dito, nagawa ng mga Thessalonica na mag-alay na sila ng dugo kay Caberos. At ipinasok din ni Pablo ang kanyang katuruan na bawat mananampalataya ay meron tayong pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Makita ninyo yung kanyang pamamaraan, kung ano yung paniniwala nila, ay kanyang tinignan yung magandang bahagi nito at kinote niya at ipinasok niya ang turo ni Jesus. Dahil ang mga mananampalataya kay Caberos ay nag-aalay sila ng dugo bilang paraan ng kanilang pananamba sa kanya. Pero meron isa pang malaking problema na dumating sa kanila. Ang isa ay dumating sa kanila ang kultong emperador. Na sa panahon ni Augustus, ang paniniwala nila na reincarnate si Caberos sa pamamagitan ni Caesar. At ngayon, dahil nga alam na natin na sila ay naging sakop ng Roma, ibig sabihin, ang Thessalonica ay naghahangad ng kapayapaan, naghahangad sila ng kalayaan, naghahangad sila ng paghihiganti, at sa pamamagitan ni Caesar, reincarnate siya ni Caberos, ay muling bibigyan sila ng kalayaan, kapayapaan, kaginhawaan sa buhay. Pero tinuturo ng lesson natin, nung si Pablo ay nagturo sa Thessalonica, tinuturo niya na ang tunay na magbibigay ng kapayapaan, pag-asa, at tinatawag na katiwasayan ay walang iba kundi ang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Napakaliwanag po yan. Kaya kung ating pong babasahin, sa unang Juan, Kabanata 2, setas na 15 hanggang 17.
Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, kundi ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Doon na ang Diyos ay mahal niya ang sanlibutan, dahil ito ang kanyang obra maestra ng kanyang paglalang. Pero mas nais ng Panginoon na mahalin natin ang lumikha ng sanlibutan na walang iba kundi ang Diyos Ama. Patuloy tayo. Sa talatang 16, ganito ang sinasabi. Sapagkat, sabi niya, ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata, napansin niyo yan? Ang mga kapalaluan sa buhay at hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita ni Yaon dadapwat. Ito ang gusto ko sa talatang kasunod. Dadapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ninais ng Panginoon na wag tayong manampalataya sa mga kulto. Bagaman sila'y mabait, kapag sinabing kulto, tao na kagaya po natin na nilikha ng ating pong Panginoon, gumawa sila ng mabuti, naging martir sila sa kanilang paggawa ng mabuti, at ngayon dahil sa paggawa ng mabuti, ang nakikita ng mga tao ngayon na nakapaligid sa kanila ay Diyos na sila. Ay hindi po pwede yun. Sapagkat maging ang mga alagad noon, bagaman sila'y nagpapagaling, bagaman sila ay mayroong ginawang mga kababalaghan, pero hindi nila ipinahintulot na sila'y sambahin ng mga tao, kundi sila'y mga likha lamang ng Diyos na katulad natin. Kaya huwag nating ibigin ang mga bagay sa sanlibutan. Kasi maging tayo ay bahagi din ng sanlibutan, bagaman tayo ay likha ng ating Panginoon. Kasi ang nais ng Diyos, tayo ay gagawa sang-ayon sa kanyang kalooban at tayo ay mananahan sa kanyang piling magpakailanman. Mahalaga po yan pag-uusapan natin yung salitang magpakailanman. Ano bang ibig sabihin ng salitang magpakailanman? Ay merong isang estudyante ay nagtanong sa kanyang guro. Mahal na guro, sabi ng isang estudyante, gaano ba katagal o kahaba ang magpakailanman? Yang sabi ng guro, anak, sabi niya, nakakita ka na ba ng ibong dagat? Opo, sabi ng bata. Sa tuwing, sabi niya, ang ibong dagat, sabi niya, ay tutuka. Tutuka doon sa tubig dagat at lilipad ng malayo at ililipad niya ang tubig na kanyang tinuka at babalik. At kapag naubos na, sabi niya, ng ibong dagat, ang tubig dagat, yun pa lamang ang pasimula ng walang hanggan. Ang haba, So, napakaganda na mapapansin natin na kapag tayo'y gumagawa ng kalooban ng Panginoon, ay manahan tayo sa piling niya. Yun ang gustong ituro ni Pablo sa Roma. Yun ang gustong ituro ni Pablo sa lugar ng Thessalonica na huwag tayong magtiwala sa ating kapwa-tao. Tayo ay magtiwala sa Diyos sapagkat ang tunay na pag-asa natin ay ang pangalawang pagparito ng ating Panginoon Hesus. Sumatimanag yun. Ngayon, ang pangalawang tanong na gusto ko pong pag-aralan natin ngayon, ano ang punto ng ugnayan ni Pablo sa lugar ng Thessalonica? Ang punto ng ugnayan ni Pablo sa Thessalonica ay dahil sa Ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Ang ating pangangaral ay nakasentro sa Ebanghelyo ng Panginoon sapagkat ang Ebanghelyo, ang ibig sabihin niyan ay buhay. Di ba? At ang Ebanghelyo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang ating ipinapangaral. At sa buhay natin ay dapat nakikita ang magandang larawan ng ating Panginoon. Mapayapa, masayahin, higit sa lahat ay nakikipag-isa o nakikiisa sa gawain ng ating Panginoon. Ganito ang mababasa. Mahalaga kasing papag-aralan natin ang Biblia natin. Sa unang Korinto 9, 19 hanggang 23. At ganito ang kanyang sinasabi. Sapagkat bagaman ako, sabi niya, ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. Ano ba yung ibig niyang sabihin? Naging alipin siya o kaya napaalipin siya sa lahat. Ibig sabihin, kanyang binagayan ang lahat ng mga pamamaraan. Bagaman siguro hindi niya ikinompromise ang kanyang pananampalataya,
pero pinakitunguhan niya ng maayos ang mga tao upang maabot niya sila. Na ganyan din ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, di ba? Nung siya'y naparito, ay pinakibagayan tayo ng ating Panginoon, nakipamuhay siya na kagaya natin, kumain siya na kagaya natin, nagustom siya na kagaya natin, at nakita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan ng pamamaraan ng ating Panginoong Hesus. Pagpatuloy natin sa versikulo hanggang 23. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo. Napansin nyo? Upang makahikayat ng mga Hudyo. Napansin nyo? Sa mga Hudyo, naging Hudyo siya. Parang sa konteksto natin ng mga Pinoy. Sa mga Bisaya ay naging Bisaya tayo. Kasi masarap din na malaman mo yung kahit kakaunting lingwahe na meron ang mga Bisaya ay maabot natin. Sa mga Ilocano ay naging Ilocano tayo. Sa mga mahirap ay naging mahirap tayo. Sa mga mayayaman, bagaman siguro wala tayong salapi, pero nag-astang kagaya natin sila. Bagaman wala tayong salapi. Ibig sabihin, inabot natin yung antas ng kanilang pamumuhay. Yun ang pinakamasarap dun eh. Yan ang sikreto ni Pablo. At sa mga Hudyo, sabi niya, ay nag-aring tulad sa mga Hudyo upang makahikayat ako ng mga Hudyo. Talatang 21. Sa mga walang kautusan, sabi niya, ay tulad sa walang kautusan. Bagamat ako ay walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang makahikayat ako sa mga walang kautusan. Sa mga mahihina, ako'y nag-aaring mahina upang makahikayat ako ng mahihina. At sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. Wow! Napakaganda niyan. Iba't ibang pamamaraan, sistema ay ginamit ni Pablo upang ang mga taga-Tesalonika na kanyang dinalaw ay mahikayat po niya. Yung huling talata sa 23. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y makasamang makabahagi nito. So tayo ay kumikilos dahil sa salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo kumikilos dahil sa ating pansariling gawain. Hindi tayo kumikilos dahil gusto nating maging tanyag, masabing mahusay, masabing gumagawa at may katalinuhan. Kumikilos tayo dahil sa salita ng ating Panginoon. At yun ang pinakamahalaga sa Diyos, na tayo po ay nangangaral, di ba? Ay mahalaga ang pangangaral sa Kanya eh. Kasi tayo ang unang nahikayat. Ibabahagi naman natin ang pagkahikayat at pamamarisan natin ang mga tao sa pamumuhay na meron sila, doon natin sila aabutin. Na huwag naman nating ipagkakanulo at lalabagin ang pamantayan ng ating Panginoong Diyos. So, naintindihan po natin yan, So, ang gustong ipahiwatig ni Pablo ngayon, gusto niyang maipaunawa sa atin yung bigkis ng damdamin. At katalagahan natin sa paglilingkod. Yun ang una kong naunawaan sa talatang binasa natin. Pangalawa, gusto ni Pablo na ang katotohanan lamang ang siyang maipapahayag sa kanilang kalagitnaan at ang nag-uumapaw na biyaya ng ating Panginoon Hesus. Di ba ninyo alam na napakahalaga ang biyaya ng ating Panginoon? Ang kaligtasan ay hindi lamang po para sa mga Hudyo, kundi para din sa mga taga-Tesalonika na mga hindi Hudyo. At alam natin dahil ito ay sakop ng imperyo ng Roma, ibig sabihin ang Tesalonika ay hindi solid na mga Hudyo. At may mga Hudyo din na hindi nananampalataya sa ating pong Panginoon, kaya nabanggit niya, siya'y naging Hudyo sa mga Hudyo, siya'y naging mahirap sa mga mahihirap, at siya din ay naging mayaman sa mga mayayaman. Upang kung magkagayon sabi ng Biblia, ay mahikayat nila o mahikayat niya sila sa pananampalatayang kanyang tinanggap sa Panginoon. Okay? Ang sarap pag-aralan ito. So, ang isa sa mga huling tanong na gusto kong mapag-aralan natin, gaano kahusay makipag-usap ang iyong iglesia sa komunidad? Titignan naman natin ngayon ang kontekstualidad ng ating iglesia sa ngayon. Napansin natin na yung background ng Tesalonica, kung bakit ganun sila, mahirap silang hikayatin dahil sila'y dumanas ng hirap sa kanilang pamumuhay dahil sa gera. At alam natin yan, naghahangat sila ng tunay na kapayapaan.
tunay na katiwasayan, tunay na kagandahan ng buhay. Sa tuwing merong darating sa kanila, ang tingin nila ay parang kulto na kagaya ni Caberos at ni Cesar. At hinahangad nila ng pinakamainam na magtuturo sa kanila ng katotohanan. At yun ang pinakamahalaga sa atin sa ngayon. Yung tayo ay makapagturo ng katotohanan na mag-aakay sa bawat isang hihintayin nila ang malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ngayon ay babalikan ko yung tinanong ko kanina. Gaano kahusay makipag-usap ang ating iglesia sa komunidad? At ang tanong ay, kabahagi ba tayo ng komunidad? Hindi natin maalis yan. Merong background dito na aking napag-aralan, merong dalawang uri ng tahanan sa Roma. Ang unang tahanan ay tinatawag na Dumos. Ito ay tahanan ng mga mayayaman noong unang panahon. At ang bawat tahanan, ito ay tinatawag na nandun sila sa mga patio. At ang bawat tahanan ay naglalaman siya ng mula 30 hanggang 100 na mga katao. At sa panahon ni Pablo, lalong-lalo na sa lugar ng Thessalonica, uso noon ang house worship. At talagang kapag doon na-meet ni Pablo ang mga tao, isang kumpul na mga mananampalataya, tinuturuan yan ni Pablo. At may pangalawang uri ng tahanan sa panahon ng Roma. Ito yung tinatawag na insola. Ito yung mga tahanan ng mga mahihirap. At ito ay isang uri ng tahanan na ang taas ay pwedeng tirhan at ang ilalim nito ay pwedeng gawing pagbebentahan ng kalakal. Pero si Pablo, mapapansin natin na sa bawat tahanan ay minit niya ang kanilang mga pangangailangan. At napansin ko na napakahusay niya Mayaman at mahirap, dinadalaw ni Pablo at kanyang ibinabahagi ang katotohanan natanggap niya sa ating Panginoon. Alam po nyo, napansin ko dito sa Gawa 18. Babasa tayo ulit para makita natin yung background kung paano inabot ni Pablo ang mga taong ito. Nabagamat si Pablo, sang-ayon sa Biblia, isa siyang manggagawa na wala pong sahod. Isa siyang manggagawa na talagang sinikap niya na masustintuhan ang pangangailangan ng gawain ng Panginoon upang kanyang maipangaral ang Ebanghelyo. Sa Gawa 18, versikulo 1 hanggang 3, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay umalis siya sa Atenas at napa sa Corinto. At nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa punto, na hindi panalaong nanggagaling sa Italia. Kasama ni Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at siya'y lumapit sa kanila. Sapagkat ang hanap buhay niya'y gaya rin ng kanila, at nakipanuluyan siya sa kanila, at sila'y nagsigawa, sapagkat ang hanap buhay nila'y gumagawa ng mga tolda. So tama-tama yung background, Dinalaw ni Pablo ang tahanan ng mga taga-Roma na ang pangalan ay Insula. Ito'y tahanan ng mga mahihirap na sa ilalim ay pwede kang magkalakal, sa taas ay pwedeng tulugan. At doon niya natagpuan si Priscilla at ilan sa mga manggagawa sa Thessalonica. At si Pablo, kagaya rin nila, nangangalakal sila ng mga tolda. At ito ang ginagamit nilang panustos sa kagawain ng ating pong Panginoon. So si Pablo, mahusay napakahusay manggagawa ng ating Panginoon Diyos. Imagine that. Nangangalakal sila Priscilla ng tolda at sinabi din ni Pablo, ganyan din ang aking trabaho. So hindi mahirap na ilapat ang ating damdamin sa mga taong nagmamahal sa gawain ng ating pong Panginoon kung nagiging kagaya din natin sila. Sabagay, mahirap din naman sa ngayon na tayong lahat ay gagawa rin ng tolda. Pero ang gusto ko pong makita natin sa ating lesson ngayon ay kung ano man yung uri ng pamumuhay ng mga taong pinaglilingkuran natin, sisikapin nating makipamuhay na gaya nila na hindi natin ikinokompromeso ang katotohanan ng banal na kasulatan. Gusto ko pong basahin natin ang napakagandang quotation mula sa sulatin ni Ellen White. Gusto kong makita natin kung bakit napakahalaga na tayo makapaglingkod na may buong kahusayan. At yung pamamaraan ni Pablo ay gusto niyang maituro sa atin sa lahat ng pamamaraan kung paano natin inihahatid ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa aklat ni Ellen White,
na ang title ay The Desire of Ages, pahina 32. Ang sabi niya, pinangasiwaan ng Diyos ang mga galaw ng mga bansa, ang takbo ng bugsot, impluensya ng tao, hanggang ang daigdig ay hinugna para sa pagdating ng tagapagligtas. Yun ang sentro ng gawain. Maipabatid natin sa mga tao na nalalapit ng dumating ang ating pong Panginoon. Hindi lamang sa kapanahunan ng Tesalonica, kundi sa panahon natin sa ngayon. Makikita natin na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Ngayon, ano ang ginagawa ng ating church para sa komunidad? Paano tayo nakikipamuhay sa ating kapitbahay, sa ating pinagtatrabuhang kumpanya? Mahalaga yun eh. Anumang lugar na pinagtatrabahuan natin, dapat malasap at maintindihan nila ng tunay na pinagmumulan ng kapayapaan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa panahong ito, sabi niya, ang sistema ng paganismo ay nawawala ang kanilang hawak sa tao. Nasasabik sila sa isang relihiyong magbibigay kasiyahan sa kanilang puso. Yun ang tunay. Si Pablo, bagaman napakahirap ang kanyang pangangaral sa Thessalonica, ngunit sinikap niyang magawa ang pinakamabuti upang maihatid niya ang tunay na pabalita. Meron tatlong bagay na nais kong maintindihan natin. Itinuturo ng lesson natin sa liham ni Pablo na dapat nating matugunan ang pangangailangan ng ating mga tagapakinig. Pangalawa, sa lahat ng mga mananampalataya ay dapat tayong maging mapagpasalamat sa mga taong nagpapagal sa gawain ng ating Panginoon. Mga nangangaral, mga laiko, mga pastor, mga missionaries, sila nagpapagal sa gawain ng Panginoon. At ang huli, sisikapin natin na ang ebanghelyo na ipinapangaral natin ay ma-meet yung need ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngayong sa panghuli, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na kayo ay nakapakinig ng ganitong uri ng pagtalakay mula sa liham ni Pablo, at huwag natin kakalimutan. Tayo ay manalangin. O Panginoong naming Diyos, kami po ay nasisiyahan sa mahusay na pamamaraan ni Pablo na ipangaral ang iyong banal na salita sa magitan ng kanyang pakikihalubilo sa mga tao. Siya'y naging Hudyo sa mga Hudyo. Siya'y naging mahirap sa mga mahihirap. Siya'y naging pantas sa mga pantas upang makahikayat ng marami. Gayon din nawa ang mga iglesyang nasakupan ng aming pong pananampalataya, O Diyos. Tulungan mo kaming mapamaraan, maingat sa pagbabahagi ng inyong mga salita upang kung magkagayoy, maraming kaluluwa ang mahahatid namin sa inyong paanan at sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Kami mananambahan po sa inyo. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa ngalan po ng Sabbath School Department at ng Communication Department, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng aming taga-subaybay. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.